Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina. At ngayong araw po, January 1, 2025, araw ng Miyerkules. Samahan ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula sa ating paksa, nais ko lamang pong batiin ang bawat isa ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Naway ang taong ito, 2025, ay maging masagana at punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoon. At mapunta na po tayo sa ating paksa. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay sino ang may authority sa buhay mo? Absolute authority. At ang paksa po natin ay magmumula sa Genesis chapter 1 verse 1. The beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. At para naman po sa ating katuruan ngayong araw, unang-una po, all people have different authorities in life. Sa ikalawa, God and His Word is our absolute and eternal authority. Ang Panginoon at ang kanyang mga salita ay ang ating panghabang buhay at walang hanggang otoridad, o yun ang namamahala, yan ang nagtatakda kung paano nga ba tayo mamuhay dito sa mundo. Ang tanging Diyos lamang ang may kakayahang magtakda kung paano dapat tayo mamuhay sa mundo, kung ano yung mga gusto niya para sa atin, yung mga patakaran at alituntunin ng ating Panginoon, yung mga salita niya, yun dapat ang napapatakbo sa ating buhay. Wala nang iba. Hindi pwedeng kapatid, kaibigan, or kakilala ang maghari sa ating buhay. Hindi pwedeng ganon. Kailangan ang tanging Diyos at ang kanyang salita ang dapat magtakda kung ano ang mga dapat natin gawin sa ating buhay. At sa ikatlong katuruan ngayong araw at ang huli, we shape our lives and decisions based on God's absolute authority. Yun nga, gaya nga ng sinabi ko sa ikalawa, hinuhubog natin yung buhay natin at kung paano tayo magdesisyon base sa itinuturo ng ating Panginoon, base sa authority ng ating Panginoon. At mapunta naman po tayo sa ating application. Start this year with a commitment to study God's Word. Ako, aminin ko na minsan hindi ako nakakapagbasa ng Biblia. Pero gayon pa man, hindi ko makakalimutan na manalangin sa ating Panginoon at magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya ngayong taon po, sana po lahat tayo maging committed or maglaan tayo ng kahit maikling oras lang sa pang-araw-araw upang mapag-aralan ng mga salita ng ating Panginoon. Isa na nga sa paraan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon ay ang pagde-devotion. Kahit 5 minuto, 10 minuto kada araw. Ang mahalaga nabigyan natin ng karangalan, o naitaas natin ang ating Panginoon. Napupurihan natin siya at napag-aralan natin ang kanyang mga salita. Sa ikalawa, submit all things to God's Supreme Court. Diyos lang may kakayang humatol sa atin, kaya dapat sa kanya tayo. Sa kanya natin sasubmit ang mga nangyari sa ating buhay, mga problema natin. Dahil hindi natin pwede itong submit sa mga tao, mga kagaya natin tao, dahil wala naman silang magagawa sa atin. Maaaring biguin pa nila tayo, pero ang Diyos, kapag ang Diyos nagdesisyon, pantay at patas, walang nakakalamang, walang nahuhuli, walang nauuna. Pantay-pantay tayo at sa harap ng ating Panginoon. Sa uling application, shape your life according to the demands of the Bible. Yun nga po, gaya ng nasabi ko na nung una, yung buhay natin,
Iulma natin ang ating buhay base sa kung ano yung nakasulat sa Biblia, kung ano yung tinuturo ng ating Panginoon. At yun lamang po, at patatapusin po ang ating devotion, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, I come before you, recognizing that you and your word are the ultimate authority in my life. Forgive me for the times I have followed other authorities like my human leaders, money, and many more, instead of you. Help me to reflect on what truly governs my heart and align it with your will. Teach me to submit all areas of my life to Christ and shape my decisions according to your word. Give me wisdom to live in obedience and courage to trust your ways. Lord, may my life be a testimony of what it means to live under the absolute authority of God. Thank you for guiding me and being with me every moment. In Jesus' name, I pray. Amen. Yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.